Ito, ang connector road na magdudugtong sa Marcos Highway at Asin Road na parehong kokonekta sa Baguio City na maaari nyo ring magamit. Ito ay may habang mahigit kumulang 4 na kilometro. Maiksi lang ito pero napakalaking tulong ito sa mga residente. Ito ay 2 lanes na mayroong road markings at signages. Matarik ang akyatin dito pero shortcut na ito pag gusto nyong pumunta ng Asin Tunnel kung kayo manggagaling sa Marcos Highway. Samahan mo ako at pasadahan natin ang kalsadang magdudugtong sa dalawang main roads papunta sa summer capital of the Philippines. Good morning! Ang goal natin ngayon ay pupunta tayo ng Baguio at dadaanan natin ang Connector Road. Ang Connector Road na to ay magdudugtong Asin to Baguio Road at saka Marcos Highway. So itong dalawang major roads na yan ay papuntang Baguio parehas. So yung Marcos Highway lalo, napaka-common yan na dinadaanan natin, di ba? Yung Asin Road naman, Asin Road to Baguio, ay marami na rin nakakaalam dyan pero hindi katulad ng Marcos Highway na talagang napaka-common kahit nung unang araw pa. So merong kalsada na magdudugtong sa dalawang yan sa bandang gitna niya. Hindi na ako mag-expressway dahil maganda naman yung kalsada dito. At bukod dyan, yung RFID ko ay nakakabit doon sa isang ilaw na Dominar 400 kasi nga modified na ang ilaw ko sa harap. Tamang highway rides lang tayo. Ay, dito na naman tayo sa aking paboritong arko. Ang Panike Arc. Pakiramdam ko pagka dumadaan ako dito, napakalapit ko na sa destination ko eh. Meron siyang psychological effect sa akin. Nakakatawa yung arko na yan Pakadaming bus niyan. Kanina pa yan sunod-sunod mga brother. Solid North. Ang famous na Solid North. Ordaneta Bypass Road. Time check natin na ito, mag-alas 10. Bagong asfalto lang ba to? Parang hindi naman to asfaltado dati Most of the time sa Quezon Road kasi tayo dumadaan na. Pero parang bagong asfalto lang to. Maalala ko hindi to asfaltado So yun, 18 kilometers mula dito sa Pugo hanggang doon sa crossing kung saan tayo papakaliwa mamaya papunta doon sa Connector Road. Solid North pala tong sinusundan natin. At sobrang kulimlim na dito. Taloy Norte, ayan. Provincial Road. Dito tayo kakaliwa. Ito yung part na checkpoint dati nung pandemic. Yun. Brother, dito na tayo bababa. So ito na yung Connector Road na magkokonekta mula dito sa Marcos Highway pababa papunta ng Asin Tunnel. Sana may matatanungan tayo dyan. So far dito okay naman, malapad yung kalsada niya. May nakikita ako dun sa mapa, sementado naman pero mahirap kasi din tantyahin kung may part ba ng rough road yun o ano. Kasi sa cellphone lang tayo nakatingin, hindi natin ma-zoom in ng mabuti. Kung sa bagay provincial road to So minamanage yun ng probinsya ng Benguet. Yun. Ay, ang ganda rin boy. Ang ganda rin to. Nong mabali niya ko muna itato yung mapanjay Asin. Wain? Mabalin? Kasi quality ti kalsada na? Meron daw mga likuan doon na pabulusok na hindi sementado pero maiksi lang naman. Sabi niya. Pero so far maganda yung kalsada guys, 2 lanes.
May road markings pa. May signages. Yan, may mga signages yan. Ang lamig na dito. Basahin lang natin to ha. Ito yung mga project dito eh. So, dito tayo sa Tuba Benguet. Ayan. Hindi ko alam kung ilang kilometro. Ito naman yung project descriptions pero hindi natin makita yung ibang information dito. Tara, diretso na natin dahil makulimlim ang kalangitan. Sobrang kulimlim. So far yung nakita ko naman sa drone shot natin ay okay naman yung kalsada. Sementado so far. Hanggang dyan sa naabot ng drone. Ito yung Taloy Norte ata, kung di ako nagkakamali. Taloy Norte Elementary School. Ito yung barangay hall siguro. Saan dito yung elementary? Taloy Norte, Tuba Benguet. Hindi na mga taniman nila oh, no? Parang greenhouse effect. Uy, mga ano, flowers. Uy, medyo matarik-tarik doon. Ito, nakunan to ng drone shot kanina. Ang kita pa natin sa baba oh. Actually, hindi naman sobrang taas tong location natin sa ngayon. Pero ang lamig niya. Ito, nahagi pa to ng drone shot kanina. Sobrang kulimlim eh, oh, nakita nyo sa kalangitan. Nakakailang yan. Ang problema na ito, pag meron pang rough road, yung sinasabi ni kuya kanina, sa may unahan. Ay ay ay. Kung si Rusa ang gamit natin, kahit may rough road yan at kailangan mag-akay, walang problema. Madali lang akayin yun kasi magaan yun eh. Hindi katulad na ito. Oh, wow. Patay makina na nga lang tayo. Basta naka-primera lang tayo. So far ay okay pa naman yung kalsada. Kalaki namang punong kahoy ari. Ano ba yan? Nara yata yan. Laki. Eto na, so in-expect ko namang ganito yung klase ng kalsada na to, babaan. Dahil nga pababa pa tayo papunta doon sa San Pascual. Ayan, so dahan-dahan. Sigurado mangiinit tong brake pads ko na ito. Worst case ay hindi kakapit. So kailangan paipahinga yan. Wala pa naman akong dalang tubig. Usually nagdadala ako ng tubig pag alam kong medyo pabulusok yung kalsada eh. Yun lang. May rough road.
Wait lang ha. Walang jong yan. Nervous mode na naman tong rough road na to. Nangangamoy na nga yung preno ko. Wait lang ha. Babahan ko na lang to. Nakakailang talaga, grabe, sobrang bigat ng motor natin. Ang problema niyan kapag meron pang mas malala dito, di ba? Akay tayo. Sobrang bigat. Mabigat ski. Ay, ay. Yeah. One down. Ang basa yung mga kalsada dito ngayon ha. Isa pang masaklap kung hindi nabasa yun. Actually, yung pagkabasa niya, saktong-sakto lang. Kasi kung hindi, mas malala yun, mas mahirap yun babain. Maiksi lang yun mga brother, mga siguro baka 10 meters, mga ganun, baka kulang pa, baka 8 to 10 meters siguro yun. Yung off-road na yun na pababa, yun nga lang pabulusok siya. So dire-diretsong pababa na to. Pahingain kaya muna natin yung preno, Ay, nakalimutan kong iset yung yung trip nga pala para makuha natin kung gaano kahaba to, sayang. But anyway, simulan natin i-reset yung trip. Ay, malapit na pala tayo. Diyan na lang pala yung babaan, San Pascual na yan. Maiksi lang siya. Tara, so ipagpalagay na natin na nasa gitna na tayo. Ay, sus mio. Garapones. You gotta be kidding me. So kung mapapansin nyo, yung kalsada dito ay 2 lanes pa rin. Napakalapad naman. Wala kayo dapat alalahanin. Ayan, naka 2 kilometers na tayo. Hindi, 200 meters pala, sorry. Mga sasakyan pa nga dito. Kamusta naman to? Naku, babaang matindi na naman to. Okay, naalala ko na to mga brother. Actually, itong part na to ng kalsada, itong tulay na to, napasadahan ko na to dati pa nung pandemic. Sinilip na namin to dati ni Dominar, pero hanggang dyan lang kami sa dulo ng tulay na yan dahil ginagawa pa lang yan dati. Kaya naalala ko na to. Maiksi lang tong connector road na to, pero it's worth knowing. Ito na, nangangamoy na yung preno. Pahinga lang tayo saglit. Kasi medyo matarik yung binabaan natin. Tapos finally, ito na nga, natapos na. 1:29 ng hapon mga brother. Ayan. So sobrang kulimlim na. Lumala yung kulimlim dito. So siguro mga 1 kilometro mahigit na lang dyan. Nandun na tayo sa Asin Road, Asin to Baguio Road. Ayan, sa San Pascual. Ayan. San Pascual, Tuba Benguet. Pataas, pumunta dun. Ang laki ng sakop ng Tuba Benguet no? Basta parte dito sa babaan ng Baguio City. Part ng Tuba Benguet yan. Camp 1, Camp 2, Camp 3 yan. Part na ng Tuba Benguet yan mga brother. Sa Cannon Road.
Ay, iyay, wait lang ha. Nakakailang lang talaga itong mga bato-bato na to kasi nga yung suspension ni Doming ay maiksi lang yung play. Hindi pwedeng ano yan, ay biglain natin. Kaya syempre hindi pwedeng sagasa mode yan. Hindi katulad ng mga dirt bike. Halimbawa si Rusa, sagasa mode lang yan, sagasaan mo lang yung mga yun. So far yun lang naman yung dalawang off-road na dinaanan natin. Ayan, may pailaw pa. Diba? Astig. Napakaganda na ito nung ginagawa pa lang, bagong-bago pa lang yung semento niya. Maganda tong part na to, kala mo expressway rin eh. Syempre ang tagal na nung panahon na yun, 2 years, 3 years ago. Mga lumot-lumot na oh. At saka hindi naman sobrang kadalasang dinadaanan din to. Kaya ayan, halata rin naman. So yan guys, ito na yung junction na sinasabi ko. 1.9 kilometers mula dun sa babaan nung unang rough road kung saan ako natumba. Ayan. Nung part na yon ay halos halfway, or let's pagpalagay natin halfway. So kung 2 kilometers to or 1.9 kilometers, abot din ng mahigit kumulang 4 na kilometro. San Pascual to Benguet na to mga brother. Ito na yung papunta ng Baguio City. Dire-diretso na lang natin yan. Maganda na yung kalsada dito. Aspaltado na siya. Malaking tulong yan mga brother, lalo na yung mga taga rito na hindi na kailangang umikot pa papunta dun sa baba, sa may La Union, para lang makapunta dun sa say Tuba Benguet Municipal Hall. Diba? Or yung, let's say, yung mga papunta dyan sa taas sa Marcos Highway, hindi na iikot pa. Meron ng shortcut dito papunta doon. At kung gusto rin naman pupunta ng Baguio, dito rin, paakyat na rin sa dyan. Isa sa pinaka-advantage din itong connector road na to ay yung kung halimbawa traffic doon sa Marcos Highway, pag-akyat nyo ng Baguio, let's say holiday, ano. So magandang alternate road to. Daanan nyo papunta kayo dito sa Asin Road para hindi na kayo bababa ng La Union doon sa may Pugo. Tapos iikot pa kayo papunta sa Anduyan Bridge sa baba, 'di ba? So na-bypass nyo na bali yung ganung kahaba ng biyahe. So anyway, tara, diretso na natin sa Baguio City. Sobrang kulimlim na mga brother. Let's go. So itong kalsada na to, kabisado ko na rin naman. Pangatlong beses ko na itong dumaan dito. Nung pinakauna ko dito, pandemic, hindi ako pinapasok. Dito ako hinarang sa part na to. Tapos pangalawang beses nung medyo patapos na yata yung pandemic noon. Tapos ngayon naman pangatlo. Yung vibes ng kalsada to, kala mo talagang gubat yung dinadaanan mo. Tapos yung kalsada niya nandito sa ilalim ng mga punong kahoy. Most of the time, mga nakakailang dito, ay may mga umaagos na tubig dito, nanggagaling dito sa gilid-gilid. Buti nga ngayon, hindi masyado eh. Pero most of the time, meron yan. Mga bukal na sumisirit na lang dyan sa mga gilid-gilid. Whoops! Ayan o, basa na yung kalsada. Maghanap tayo ng masisilungan. Kasi hindi rin ako makapag-video mga brother kung gantong umulan dahil hindi naman waterproof na to. Wala akong takip doon sa gilid para maging waterproof. Ito na naman yung pinakaayaw kong klase ng rides, yung nababasa ako. Dito na tayo sa unang tunnel. Nakakailang sa loob kasi may dumadaloy na tubig. Kakasalubungin mo yung tubig na dumadaloy. Ina-imagine ko tuloy kung sobrang lakas pala ng ulan dito. Magmimistulang ano to, sapa o kaya tunnel ng tubig. Diba kasi dito dadaan yung tubig niyan, yung tubig ulan. Bababa yan galing sa taas ng kalsada. Tapos lulusot dito ngayon sa may tunnel. Nakakailang din. Buti ngayon dito, tumila ng konti yung ulan. Kanina malakas dun sa baba eh. Barangay Tadyangan, Tuba Benguet. Taas lang to ng unang tunnel. So itong tulay na to yung pagitan ng dalawang tunnel dito. Malakas ang ulan sa taas. Pangalawang tunnel. Meron pang parang, ewan ko kung nakikita nyo yung mga tumutulong tubig dyan sa may bukana nya. Parang falls. Ayan o, may curtain falls mga brother. Sobrang lamig na dito.
triple na yung lamig dahil basa yung jersey ko. Tapos sinasagap ko pa yung hangin habang nagdadrive ako. Ayan, solid yung lamig niya. Plus yung lamig dito sa Baguio City mismo. Summer capital of Baguio. Cannon Road na tayo. Ayan na.